Sa ngayon, may submarinong British na may mga misail na nuklear sa karagatan at may safe sa control room nito. Sa loob ng safe na yon, may isa pang safe na may sulat kamay na liham na bubuksan lang kung mabomba ang UK hanggang sa maglaho ito. Alam mo ba, ilang araw matapos maupo, ang bagong UK Prime Minister ay dinadala sa isang silid at ipinaliliwanag kung ano ang epekto ng sandatang nuclear sa katawan ng tao. Pagkatapos, iniiwan silang mag-isa sa silid na may bulpen para magsulat ng 4 na magkaparehong liham, isa para sa bawat isa sa 4 na submarinong may nuclear deterrent. Bawat liham ay tumutugon sa tanong, kung wala na ang UK, ang gobyerno, at wala nang natitirang buhay na mag-uutos, ano ang nais mong gawin ng submarino? Karaniwan, hindi pwedeng magpaputok ang komandante mag-isa. Dapat galing mismo ang utos sa punong ministro. Kaya ang liham ay isinulat ng punong ministro bilang huling utos para sa sitwasyong wala nang ibang magbibigay nito. Ngayon, di natin tiyak ang pinili ng punong ministro. Pero ayon sa ulat, may 4 na opsyon. Huwag gumanti, gamitin ang sariling paghusga, o sumunod sa natitirang kakampi, tulad ng Estados Unidos kung andyan pa. Pero ang tanong, paano malalaman ng isang submarino kung wala na ang UK? Sa huli, nasa ilalim sila ng dagat. Lumabas na isa sa iniulat na paraan ay kailangan nilang makinig sa BBC Radio 5. Kapag matagal ng off-air ang istasyon, magdududa na silang wala na ang kanilang bayan. Noong 2004 na tahimik ang Radio 4 ng 15 minuto dahil sa pagkawala ng kuryente at nag-alerto pa ang mga submarino, inisip ang pinakamasama. Isipin mong mamatay ka dahil lang sa isang tanga na nakalimutang buksang muli ang radyo.